sa inyo mga bossing nandito po tayo sa isang video ulit po dito, patungkol po dito sa ating motorcycle na TMX 155 Kung mapapansin niyo po, ito pong piston ay pang Honda TMX 155 po, kung makita niyo, ayan po. Meron pa po siyang mga nakakabit na ring, Ayan. Kung mapapansin niyo po, itong unang ring natin, compression ring natin, and then itong pangalawang ring natin, at ang pangatlong ring natin ay, kung mapapansin niyo, itong una at pangalawa ay gumagalaw, Yan po. Yan. At kung itong mapapansin niyo nga, itong ditong pangatlong ring natin ay hindi na po gumagalaw, Kumbaga parang nanikit na po siya o nag-stack up na po siya, Yan po ang hindi rin maganda sa ating piston ring, Kailangan po nating palitan na rin ito at linisan na rin po natin ang ating piston. So, ano po ang nagiging sanhi nito? Yan po ang tanong natin, Ano po ang nagiging sanhi nito kapag nag-stack up po ang ating piston ring, Ang magiging sanhi po nito ay unang-una dito po sa ating pangatlong ring, Ito po yung tinatawag na oil ring, Ito po yung nagpipigil sa ating ring para po hindi umakyat dito sa ating ibabaw ng piston. So pagka ganyan po ang nangyari at nag-stack up po ito, hindi na po siya naglalaro, Kumbaga stack up na nga po, Hindi na siya naglalaro or wala na siyang tension na para pigilan yung ating langis, Ang mangyayari po nito ay yung langis po natin ay dire-diretso pong makakakyat dito sa ating piston. Once po na nangyari yan, magkakaroon po ng langis yung ating bore, dito sa ibabaw. So yan po ang susunugin ng ating sa loob ng bore, sa ating piston, Yan po ang susunugin kung bakit po mausok ang ating motor, Yan din po ang nagiging sanhi kung bakit po nagiging mausok ang ating motor, Hindi lamang po sa may tama ang ating block dahil po sa umusok, hindi lamang po sa maluwag na itong ring natin para umusok, kundi rin po dito sa ating oil ring, dito po sa ating pangatlong piston ring na kung saan ay nag-stack up na po, hindi na po siya naglalaro. Kung nakita niyo po itong dalawa, naglalaro po yan, yung gitna, naglalaro din, pero itong pagdating po rito sa pangatlo, stack up na po. Yan po, napakatigas po niyan. Yan po. Yan, halos hindi na gumagalaw talaga. Hindi na matinag-tinag, So yan po ang nagiging sanhi ng isang pag-usok na rin po ng ating motorcycle. So bakit ko po nasabi yan na ito po ang naging sanhi ng pag-usok? Kung mapapansin niyo po, dito po yung cylinder block natin, papakita ko po sa inyo. Ito po yung block natin, Yan. Nagiging mausok lamang po ang ating motor kapag po ang ating cylinder block ay meron na pong tama rito, Yan. Kung makikita nyo po, napakakinis na po yan. Makinis pa po yan, At halos wala pong gasgas pa na talagang malaki, Kakaroon po ng usok ang ating motor kapag po ito ay meron pong gasgas na malaki o isa o dalawa na malalim, Para pong guhit na ginuhitan ng isang stick ng malaking ganon, o isang guhit na ganon, pabang ganyan, pababa. Yan po, dyan po dumadaan ang ating langis, Kaya po kapag bumababa, tumataas ang ating piston dito, humihigop po ng langis yung ating guhit dito. Siya po aakyat dito sa taas at siya po ang susunugin ng ating spark plug para po maging mausok ang ating motor, Yan po, isa rin po sa sanhi ito kung bakit po mausok ang ating
ang ating motor dahil po sa meron pong tama rito. Ayan. Ito pong block natin wala pa pong tamang malaki, no? So, ang hinala po talaga natin kung bakit po mausok dahil po dito sa ating stock up na piston ring. So, yan po ang ating ayusin ngayon. Bubuksan po natin yan at lilinisan. Kailangan po nating tanggalin muna ito at malinisan yung pinakakanal ng ating lagayan ng piston ring. Po, no? So, dapat po kasi umiikot-ikot ito hindi po yung naka-stack up lang na para bang nakadikit na dito sa ating yung pinaka ring niya nagtigas na rin po. Yung screen niya matigas na rin po. Po para pong sa carbon niya napakadumi niya. Yan po ang madumi, yan po ang dapat na hindi mangyari sa ating piston ring. Madumi siya kaya po hindi na lalaro. Yung isa, ganun din po, madumi. Yan po yung butas niya. Kailangan po natin linisan ito. Madumi po yan. Yan po ang nagpapatigas ng ikot ng ating piston ring or laro ng ating piston ring dito sa ating third layer ng ating piston ring. Linisan po natin. So, ayan mga boss, malinis na po ang ating groove ng ating piston, no? So, ayan. Pwede na po natin ilagay ang ating bagong piston ring. Standard po ito.
So ito po yung bago, no? At kung makikita niyo po itong luma, yan po difference, no? Yan. Isang makintab at isang madumi na. So yan po ang nagiging problema, kaya po nag-stack up ang ating ring dito sa ating oil ring, no? So palitan na po natin. Tanggalin po muna natin itong luma. Dito po sa ating piston ring, no, kung mapapansin ito po dito sa ating bagong piston ring, may mga kulay-kulay pa po siya, no. Kung mapapansin niyo po, itong ring natin dalawa, no, dalawang malaki na to, isang kulay silver pa, no, at isang kulay black, no. So meron po siyang sari-sariling pwesto kung saan po dapat na ilagay natin itong silver na to at itong isang pangalawa na to, itong isang itim na ito. So may kanya-kanya pong pwesto yan. So unahin po muna natin itong ating mga ring natin dito sa ating langis, ano, para sa ating langis, no. So ang gagawin po natin unahin po muna natin itong pinaka ring na ito sa ating groove pangatlo, no. Yan. So susundan po natin ng ito po dalawang ito po yung pinakamanipis, ano. Lalagay po natin dito sa magkabilang gilid ng ating oil ring, no. So dito po yan, yung isa dito sa gilid niya, no, yan, dito sa gilid niya, yan. So dyan po yan. So yan po, no, ikabit na natin yung isang ring dito sa gilid. Yan po, gumagalaw na siya, no. Kung makita nyo, gumagalaw na, no. Yan, dapat po ganyan yan, eh. Pre-play po yan. Susunod po natin yung isa. Dito naman sa kabilang side po yan. 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 Yan po. Makikita nyo, umiikot-ikot na siya. Hindi tulad po kanina, talagang stack up na siya. Yan. Yan, ganyan po. Yan. Ngayon po, dito po nabanggit ko kanina dito sa
piston ring na to, itong silver at itong black, no? Ito pong black na to, dito po natin lalagay sa pangalawang groove, no? Ito po yan. Ito po yan. Sa pangalawa, no? Yan. So, ayan po, no? Kapit na natin yung pangalawa. Itong silver naman, ito po yung pinakahuli dito sa pinakahuling lalagay natin dito sa ibabaw. Makikita nyo, meron siya nakasulat R, no? Yan, nakasulat na R dito. Yan po yung lalagay natin sa ibabaw. Ganyan po, yan. Para malaman po, indikasyon na standard pa po siya. O kahit na oversize na yan, nakasulat na 25, 50, 75, 100, sa ibabaw lang po natin ilalagay ang number. Yan. Pagkakabit naman po nito sa ating block, una, kailangan po hindi po pantay-pantay ang ating pinaka-butas ng ating or dugtungan ng ating ring. Hindi po dapat ganyan. Kailangan po yung isa nakaganyan dito po sa kabilang parte at yung isa naman dito po sa kabilang parte. Yan. Ganyan po. Para po ang langis hindi po dumaan sa isang butas. So, kailangan po magkahiwalay. No? Yan po yung isa. At yung isa naman dito sa kabilang side. Yan po. Para po maiwasan natin ang pagdiretso ng langis dito sa ating piston. So, kahit pa paano, kahit na mayroon tayong o-ring dyan, nakukontrol sa langis, kailangan po, hindi pa rin po makapasok ang ating langis dito sa ibabaw ng ating piston. So, dito po yung isang groove, yung dugtungan, at yung isa naman ay dito sa kabilang side. Yan. Ito. Yan. Ito. Yan po ang tamang kabit sa ating block. No? So, yan lamang po mga bossing. No? Sana po makatulong ako sa inyo sa maliit na bagay na itong ating video. At maraming salamat po sa lahat mga nanonood. Have a nice day.